flood control projects na palpak, etc. etc. Isa ho sa mga sistema para po malaman kung saan yung talagang bahaing lugar, pati yung talagang mismong hazard mapping, ito po ay proyekto ng University of the Philippines. Subalit noong 2017, sila po ay pinahinto ng pamahalaan at I think parang private, pero si Prof na ang magpapaliwanag. Kaya makakausap po natin si Dr. Mahar Lagmay. Siya po ay isang geologist, Executive Director ng Project NOAA o yung Nationwide Operational Assessment of Hazard. Siya rin po ay nagtuturo, isang profesor sa National Institute of Geological Sciences sa UP Diliman. Good morning po, Prof. Mahar. Si Zander po at si Angel. Good morning, Prof. Good morning! Hello, Sander. Hello, Angel. Good morning. Opo, para lamang po dun sa baka hindi po masyadong techie o hindi po masyadong pamilyar, ano po ba itong Project NOAA, yung short history po nito, at ano po ang kanyang yung layunin? Bali, ganito, no? Nalunsad to noong 2012. Ito ay pag-uutos ng presidente na pina-execute kay DOST Secretary Mario Montejo. Siya po yung secretary noon at ang ideya niya was to collect yung mga ginagawang mga research ng mga university para mapakinabangan na hindi lang puro papel, i-embed do sa operations ng gobyerno para kung ano yung resulta ng disaster-related research ay mapakinabangan kaagad. So, yan nangyari na ilunsad noong 2012. Ang directive was to create a responsive program for disaster risk reduction. Ibig sabihin po niyan, talagang hindi lang ito baha, hindi ba? Kailangan paano ba i-communicate yung siyensya, paano ba maiintindihan yung problema para magawan natin ng mga paraan. Ano yung mga solusyon na pinakamaigi gamit ang teknolohiya at saka yung pinaka-advanced na siyensya na best practices na ginagamit all over the world. Ma-apply natin dito sa Pilipinas. Ayun po, at nailunsad nga at na-embed ang Project NOAA and the RRMC noon, part ng pre-disaster risk assessment, at magawan ng maraming produkto ito. Isa na po yun yung nakikita nating website na nagamit nung thunderstorm noong noong kailan ba to, nung Sabado, no? Yan, last week po. Kitang-kita yung kasi high resolution na yung mga mapa. Opo. Kahit kung mga baha na pwedeng na maliliit lamang sa isang lugar, kung pumarada ka ay pwede kang bahain. Pwedeng lumubog yung sasakyan mo. Ayan, yun po yung Project NOAA na nag-focus mula doon sa mga baha, merong mga LiDAR, mga landslide, mga storm surge hazard maps na i-apply po yung pinaka Opo, pero Professor, Professor, tama ba na shutdown po ito ng 2017? Tapos paano na po yung operasyon niya ngayon, itong Project NOAA? Bali noong 2017 po na yung mga proyekto. It's a program na walang pondo talaga. Yung projects underneath that na siguro mga 19 to 21 projects. Isa doon naging Philippine Space Agency. Yung iba napunta po sa UP, yung NOAA na naging core component ng UP Resilience Institute. Ayun po, bali lumipat po noong 2017, inabsorb or inadopt ng University of the Philippines. So sino na ho ang nagpopondo nito mula 2017 hanggang sa kasalukuyan? Bali ang ang mandato po dun sa yung powers and functions po doon sa UP NOAA Center is that it's self-sustaining na pwede kaming kumuha ng mga trabaho like for example sa LGUs, international funding agencies, at saka meron din po kaming kaunting budget dito sa UP. Hindi katulad, kung pag sinabi kong kaunti, hindi katulad nung dati, nung kami ay nasa DOST pa. Pero Prof, ito po ba'y nagagamit na ng bawat LGUs dito po sa ating bansa? Well, according to the UNDP report, ginagamit daw ng 59.7% ng mga LGUs.
Hindi ko lang alam kung hindi binanggit doon kung saan ginagamit, ano, pero ang suspecha ko ginagamit ito sa kanilang pagpaplano ng kanilang komunidad. Ayan po. Yun po yung maisasagot ko doon. At ginagamit din po yan ng mga bangko, ng real estate, ng insurance companies, both local and international. Ginagamit din po, nakita ko sa ride-hailing companies. Ginagamit din po ng mga individual, no, para sa kanilang mga pangangailangan. Kasi ngayon ho natin nakikita yung kahalagahan nung proyekto. Sir, sorry, yung app ba ay working pa rin? Yung NOAA, UP NOAA app? Opo, ito po okay ay pa rin. working. Da-download ito for iOS, yung iPhone, iPad, tsaka sa Android phones po. At saka meron din po yung website. Yan po yung parang pinaka-front ng lahat ng ginagawa namin simula nung 2012. Opo, kasi kagaya niyan, kaliwat kanan po yung pagbaha. Hindi ho kaya panahon na para po maging institutionalized. Kumbaga, kung under the DOST before, baka dapat po yung funding nito ay manggaling na po sa pambansang pondo ng bayan sa halip na self-sustaining ito. Bali, maganda po yun. Ano? In fact, noong 2017, merong panukala nga din. May nag-file din po ng bill sa medyo matagal na, so medyo nakalimutan ko na. Alam ko meron nag-file ng bill sa Congress noong 2017 para institutionalize nga yung NOAA. Hindi ko lang alam kung ano yung nangyari doon. So siguro malamang hindi na-approve, di ba? Correct. Pero ngayon, merong nag-file yung mga hotshots na congressmen, mga bata, no? Mga sina Congressman Benitez, si Congressman Po, at saka si Congressman Recto. So nag-file sila na magkaroon ng National Climate and Resilience Institute, which is the UPRI actually. So bali ini-institutionalize yung UPRI as a national institute para magawa yung mga yung mga dating ginagawa. Kasi sa totoo lang, itong mga problema natin lalo sa climate change, kailangan talaga ng masinsinan na research, no? Mas malawak pa para mas marami ang makapagbenepisyo. Kasi 'di ba sinasabi natin science-based research and whole of society approach. Ang iniisip po namin dito ay ang science dapat naka-embed do sa mga plano ng bawat komunidad. Hindi lang para sa baha, kung hindi sa lahat ng aspeto ng disaster, no? Kasi related ito sa development planning So kailangan yung mga plano, merong mga research ng siyensya, patungkol sa ano ba yung impacts ng climate change sa agriculture, impacts ng climate change sa forestry, sa education, sa tourism. So lahat yun po pinag-aaralan kasi lahat ng sektor na yan ay naaapektuhan. Ngayon, naisip namin yung mga pwedeng mag-lead ang UPRI based do sa kanyang very long track record and experience. Mag-lead ng mga SUCs ng mga programa para mas mabuti ang research sa mga state universities and colleges, sa mga higher education institutions, para yung output na yon maisalin sa plano ng bawat komunidad ng local government unit. Okay. Professor, nakakausap na po ba kayo ni DPWH Secretary Vince Dizon? Kasi sa pinakahuling impormasyon, kasi parang bahagi ng gagawin niyang reforma sa DPWH, eto nga pong pagkonsulta dito sa inyo po sa Project NOAA nang sa ganun malaman kung saan po mga lugar ang dapat nabigyan ng mga flood control projects. Bago siya naging DPWH Secretary, magkasama kami actually doon sa launch nung DIME dito sa sa may bandang Pasay, no? Magkasama kami noon, merong launch event, nandun si Secretary Pangandaman para ilunsad yung Project DIME na kung saan lahat ng mga proyekto ng government ay doon makikita at pwedeng mag-report ang mga tao at i-monitor. Ang gamit po na mapa doon yung mga Project NOAA maps. Pagkatapos po noon ay naging DPWH Secretary nga siya
Hanggang ngayon ay hindi pa po kami nagkikita. Oo, so hindi pa po kami nag-uusap, pero nadinig ko nga yung yung mga nasa social media, nakita ko pala yung nasa social media na ito ba yung patungkol doon sa mga red zones Yes para po. sa makita? Yes, Professor. Opo. Ayun, oo. So, di pa po kami nag-uusap doon, pero ang tingin ko, maganda po yun. Pero ano yan, parang quick check yan kung okay ba yon o hindi. No? Pero maganda na makita nga ng mabuti kung ano ba yung mga proposal. Kasi dapat po hindi naman localized ang baha naman po hindi naman nagre-recognize ng administrative boundary yan di ba ng bawat LGU. Tutuloy tatagos yan dahil yung tubig aagos yan kung saan niya gustong pinakamadaling mapuntahan, di ba? Yun po. So, yun ang sagot ko doon sa inyong katanungan. Opo. Kayo po ba ay tiwala na ang Project NOAA ay may institutionalize in the near future, lalo po ngayon na kailangan po natin ng mga science-based na findings? Ay, hindi lang po ito para sa Project NOAA yun. Dapat po lahat ng desisyon ay science-based. Hindi pwedeng tansyameter, hindi pwedeng haka-haka, hindi pwedeng dahil gusto lang natin. Opo. Kasi yung mga bawat gawin natin, makakatulong para sa lahat sa buong Pilipinas kung ang desisyon ay merong basihan. Ang datos, it has to be data-driven ang decisions, pinag-aralan, para yung cost sa atin ay hindi malaki. Dapat siya effective, cost-effective, mas makakamura tayo, at para sustainable. Kasi po, maaaring patsi-patsi yung trabaho natin dahil akala natin na ganito, hindi pwedeng ganun po kasi ang siyensya ay nandyan para makatulong sa lahat ng tao. Ano naman po, Professor, ang long-term vision ng Project NOAA para po sa disaster preparedness po ng ating bansa? Okay. Gusto ko maintindihan din kasi ng mga tao na ang disaster ay hindi lamang ito na susolusyonan ng siyensya o teknolohiya. Kailangan po natin maintindihan ang mindset ng mga tao. Kailangan maintindihan yung psychology, ma-communicate ng mabuti ang siyensya. Kasi kapag hindi na-embrace ng mga tao ang siyensya, ay baliwala ito, di ba? O hindi naman pala naiintindihan. Opo. So, ibig sabihin po nito, hindi lang talaga engineering solution ang problema, no? Malawakang pag-aaral ito, holistic ang perspective. Makita natin yung agos ng tubig from the mountains to the sea, paano ba related yung mga puno, yung biodiversity, paano ba related ito sa mga ginagawa nating mga pang-araw-araw na pangkabuhayan. Kasi ang management po ng baha ay hindi lang konkreto ang solusyon. Ang management po ng mga landslides ay hindi lang konkreto ang solusyon. Saan ba tayo titira na iwas baha o iwas landslide? Para sa ganung paraan, kung dumating itong mga panganib na ito, nag-make ng impact, ay kung nakalayo tayo doon, na plano natin na mabuti, wala tayong disaster na pag-uusapan. Yun po, yung kailangan yung preparasyon, yung pagpaplano ay napaka-importante kasi kung hindi po, hindi magiging sustainable. Pero ulit-ulit nating inaayos yung isang bagay na kada taon ay ilang beses babalik, di ba? So, pangmatagalan po ang solusyon ng disaster, related ito sa development planning, at pag naayos natin ito, ay economic growth will continue unhampered by hazard impacts. Opo, ang problema po. Opo, ang problema rin po kasi may pera naman pala pero napupunta lang po sa bulsa ng iilan. Oo nga. Hindi na po ako magkokomento doon, lalo naman sa social media yan I think kailangan bago tayo mag-invest, or actually hindi siya investment kasi hindi sustainable di ba? Ang tawag ko diyan gastos, di ba? Yung investment talaga para sa isang bagay
na makakatulong sa atin ng pangmatagalan. Kung hindi, unnecessary expense lang yon. So, a good investment has to rely on good science. So, Yes. hindi ito, ulitin ko po, a good investment has to rely heavily on good science. Dahil pangmatagalan ang solusyon na gusto natin, hindi yung babalik at babalik ito na paulit-ulit, lalo na nasa typhoon belt tayo, palaging bumabalik itong mga baha, itong mga bagyong to, o kailangan pangmatagalan yung ating solusyon, hindi yung kung ano na lang ang naisipan natin ngayon. Ay hindi na ako po lalayo diyan. Tingnan niyo po yung planning dito sa EDSA. Opo. Okay? So, patsi-patsi, di ba? Yes. So, patsi-patsi, yan, nakikita natin parang nahihirapan lalo yung mga tao. So, pag nagplano tayo ng mabuti, meron tayong mapa na sinusundan, hindi po wayward yung ating mga solusyon na napakagastos. Mas makakatipid po tayo pang matagalan kapag inuna natin ng siyensya, tapos itukuyin yung mga problema at doon gumawa ng mga solusyon na pangmatagalan sa disaster. Hirap kasi dito, partner, professor, minsan pagtapos ng isang administrasyon, babaguhin lahat. Oo, di hindi ba? Pag itutuloy. susunod na administrasyon, kaya magiging, patsi-patsi, di ba? Hindi natutuloy, hindi natatapos. Ay, ganun po. Kaya nga, importante ang plano. At Correct. yung plano ang sinusundan at yung plano po ay naka-anchor sa siyensya. Opo. And with that, Dr. Mahar Lagmay, maraming salamat po, salamat. Prof. Thank you so much. Maraming salamat po. Okay, thank you. Salamat. Si Dr. Mahar Lagmay po, ang Executive Director ng Project NOAA at nagtuturo din po sa UP Diliman, isa pong geologist. Dapat talaga, partner, science-based. Oo.